it's you I pray for. He knows it's you I pray with. He knows you are my armor, my protector, my relief. He knows you are the music when silence brings me down. He knows you are the perfect fit for the soul behind this gown. And as I walked down the aisle, I couldn't help but smile and cry, 'cause he knows just what I needed in this life. All we know is he knows, and we follow his direction. Even though life is short, we'll share forever in salvation. Through this life and beyond, we will let his will be done. Yes, he knows that I am yours and you are mine. He knows you are my power when I'm feeling weak and sick. He knows you are my harbor that... Yun nga, at first talagang pinag-pray ko kasi ang babae na to be with me, and of course not only prayed but of course I fasted on it. I'm make fast and prayed for her and of course talagang sinagot yun ng Panginoon. Then the time na nag-meet kami, nagkaroon ng covenant with the Lord, at yun yung time talaga na masasabi ko na yes, that God say yes. Doon time na yon kasi nga na-meet ko na siya. Of course we made a covenant with the Lord, and that time is so amazing time that I have that day, and until now I remember that day na talagang yes, that's the God say yes. The beginning kasi I came here na very broken. Wala pa akong, when I came in Kuwait talaga, wala akong idea or not in my mind. Sabi ko sa sarili ko noon na hindi ako mag-aasawa. So, parang hindi na ako mag-aasawa kasi nga very broken. So, I came 2018. Doon ako naglistahan ng mga gusto ko, ideal. Sabi hindi na daw pero nagkaroon na ideal, di ba? And then, so alam naman niya yon that I want tall, dark, and handsome. It's my heart, it's my desire, my own desire. And then, 2019 yun na nag-approach na siya. Puro siya Facebook message. Pero ang reply ko lang lagi sa kanya, praying. Kasi puro prayer request yung sinisend eh. Pag pray mo ako, magsasong lead ako. Oh, wow. Anong time na yon, I started to join the prayer team. So, ang focus ko talaga si Lord muna. Wala sa hagilap ko na to enter relationship, talagang hindi yun ang focus ko until yun nga, nag-approach siya, nagparamdam siya, nagbigay siya ng mga gift, pero binabalik ko sa kanya lahat. And then until one time na nandun ako sa kusina namin sa Mahabula accommodation. So nagpe-prepare ako ng things ko for work. I'm preparing myself. I heard the voice na nagsasabi sa akin na bakit kailangan pang patagalin yung paghihintay mo? Ayan na nga yung binigay ko para sa'yo. So, bigyan mo na ng chance. Bigyan mo ng 3 years, sabi niya. Ba't hindi mo i-test? Para malaman mo kung ano yung hinahanap mo. Ba't di mo subukan? Yun ang sabi sa akin. Hanggang sa, natigilan talaga ako. Talaga na shock ako. Tapos, nagpapapadyak pa ako sa kusina kasi nag-retaliate talaga ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ayoko. Kasi ayoko talaga sa kanya. Hindi talaga yun yung kumbaga malayo talaga sa tsaka hindi pa ako prepared to enter relationship that time. So, since I heard from God, I prayed, and then I shared it to my discipler, kasi Mommy Faith is already discipling me. And then, sinabi niya sa akin na if you heard it from God, then we should obey the voice of the Lord. So, that was March 23, 2019. And then, that is the day of the concert. Mm-hmm. And then, nung evening, so yun na, kumanta pa siya noon, ganyan. So, I prayed din kasi na I want someone na
marunong kumanta. Not specifically a worship leader, pero marunong kumanta. Kasi nga sa kantahan, wala akong ibubuga. Okay. Kaya, I prayed for someone na marunong kumanta. Praise God, kasi worship leader ang binigay ng Panginoon. And then, the day of the concert, yun nga, kumanta siya. Ano pang ginawa mo nun? Ikaw-ikaw. Yun. Poetry. Oo. Ano yung spoken poetry. Yun. Pero hindi naman niya nakikita kung nasan ako among all the crowd kasi madilim yun. And then, after nun, pumunta ako ng banyo. Sabi ko, gosh, Lord, sabi ko, parang more than what I expected. So, talagang overwhelmed ako ng time na yun. But then, after ng concert, yun lang yung time na nag-meet na kami and nag-start kami magkaroon ng covenant. Siyempre with the Lord. So, ang focus muna is with the Lord. So, I believe that's the start that we came to know each other, na may covenant sa Panginoon and also between the two of us na along the years, sabi ko sa kanya kung 3 years you could wait, then we'll see after the 3 years. So, that is the thing that God has told me na nandyan na yung hinihintay mo. Yun. Hindi lang talaga ako prepared to accept it that time. Kaya, I understand right now kung bakit the Lord allowed to have a process of the 3 years. Yun. Ikaw ba ulit? A lot. God teaches me a lot while waiting. Of course, nandun yung talagang unang-una yung waiting, nandun yung paloob yung patience, nandun ang kapaloob ang lahat yata ng fruitful of the Holy Spirit, long suffering. So, ayun, and of course, nakapaloob din dun yung while waiting is, of course, nandun yung you need to die to self, and of course, live with the Holy Spirit, live in Christ. And of course, nakapaloob din doon ang, I think that is the part of the question, yung lust of the flesh, and lahat yun, kailangan mo talagang patayin, to be able to, yung waiting mo is talagang mag-succeed, kasi marami nagpo-fall, lalo na sa part of the temptation, while waiting, and then kaka-waiting, ayun na, doon na nagkakaroon ng mga temptation, but of course we are victorious, alam naman natin yun, na talagang kailangan talaga natin focus natin talaga si God dito sa habang naghihintay tayo, it's not easy waiting, pero of course we know that we are victorious, of course, kaya kailangan talaga nating you need to acknowledge every day in our lives talaga si Jesus Christ. Talagang siya ang talagang magbibigay sa iyo ng encourage every day, na mag-wait ka, nandiyan yung talagang pagdadaanan mo talaga lahat ng mga temptation while you're waiting, but truly God is holding me on that process. So praise God to that. Amen. Personally, unang-una, tinuro ng Panginoon na His desire, His will, not my will. Kasi nga alam ng lahat na may ideal person ako. And then, God spoke to me that man looks at the appearance, but God looks at the heart. So, noong una, I couldn't understand bakit, eto Lord, bakit siya? But along the way, the Lord showed me kung ano yung meron siya, mga katangian na meron siya as a person. At he fits. Kasi yung kahinaan ko, kalakasan niya. Like sa gawaing bahay, di ba? Sa process also, talagang tinuruan din ng Panginoon to slow things down. Kasi even sa akin yung character ko, maldita. Lagi ko siyang binubuli. So, the Lord taught me to na maging mabuti, yung totoong kabutihan. Hindi lang dahil may ano kasi ako before na parang yung feeling maganda ka kasi nga may naghihintay, may ganyan. So talagang tinone down ng Lord yung sarili ko na hindi ganyan, hindi ka dapat magmayabang. Hanggang sa sinabi din, siyempre nandiyan si Mami, tinuruan ako na Kristiyano din siya. So pakitunguhan mo ng pagiging Kristiyano kung hindi ka pa man ready kung ano yung sa future, kasi parang naano ako na ahead, ito kaagad. Pero along the process, yun, the Lord taught me paano din makitungo at makisama sa
ibang tao through Him. Kasi nga, iba yung personality niya eh. Yung personality nito na makulit, ako very, very composed, ganyan. So, tinuruan ako ng Panginoon ko paano makisama sa someone. Kasi nga, syempre, as part of leadership, iba't ibang tao din yung makakasalamuhan natin. So, ang Panginoon is very amazing kasi through waiting, dun niya pinakita lahat na while waiting, you have to serve. You have to undergo the process na gusto din ng Panginoon na hindi bago yung sa amin, yung kingdom muna ng Panginoon. Agree ka naman doon, di ba? Kaya, nag-aral kami. Nag-alala mo yon? We study damage emotions kasi pareho kaming broken. May mga activation. Kaya, ang amazing ng God kasi through the waiting process, nandun yung learning, napakaraming learning. Tapos, maraming activation na somehow, akala namin nun hindi namin masasurpass. Pero, God gave the strength. And He is the one who encouraged us through His word and also through the people around us. Eventually, no. It's kasi parang true love kasi talagang nagbibigay naman talaga ang Panginoon ng true love. And eventually, this sex is part of the marriage. Diyan lang naman talaga ng Panginoon yan. Ang sex is about the marriage, and of course sex is also for couples, for the married couple, and true love, you can find it also to your partner, everyone else, in your family, the true love, this is still exists, na talagang kasi si Lord na talaga ang napakita nito, dinemo niya ito ang totoong pagmamahal, kasi nga siya naman talaga mismo nagbigay ang God the Father, yung through His Son, and that is the great love, that is a true love talaga na talagang pinakita ng Panginoong Jesus sa atin iyon. So in return it also to us, na talagang tayo din naman ay magpakita ng pagmamahal, talagang totoong pagmamahal, hindi yung fake, kasi this generation, masabi lang na mahal kita dahil may intention. And what is that intention? That is the part of the question, which is sex, marami nangyayari sa ganyan, and after that, nagkaroon ng bunga, doon na nagkakaroon ng conflict, ng away, na parang hindi naman pala talaga mahal, and of course, in this situation, for us, we also acknowledging this sex, but after the marriage, after this wedding, and that is also the part of the God's command, for the couple, for the married couple only. I agree sa sinabi niya kasi the author of love is God. Yun nga lang nagiging iba yung equation ng mundo, which is they equate it to sexual intimacy, na those standards na that has been broken since nag-backslide ako. But this time, it's a new beginning at tinuruan din ng Panginoon na true love, even without yung bagay na yun yung talagang mate-treasure mo at mate-cherish mo, that you could say, kasi nga may blessing doon. Yes. Sa bagay na yun. The greatest giver of love is the Lord Jesus Christ. So, kaya, yung true love, hindi siya doon lang sa bagay na yun eh. Kahit ngayon, as individuals, I believe kaya tumagal na 5 years kasi na talaga experience namin yung love ng Panginoon. Na even as individuals, we are satisfied with the love of the Lord. So, I give it all to God with the right one. Kasi pag ako naghanap ng right one, malamang hindi siya right. God, ikaw nang bahala sa right one ko. Yes. Without question for the characteristic. Yes. Kasi di ko alam, kasi base sa mga experience ko, in my past relationship, talagang more on siguro nahanap ko yung mga lahat yata ng characteristics na nakita ko na sa kanila. Pero but I give it all to God, Ito yung kumbaga ito na yung pinaka final final run. Kasi syempre at my age, hindi ko na kailangan pang laruin ng mga bagay-bagay. So I give it all to God. With the decision, yung right person, right girl, lahat ng ito binigay ko sa Panginoon. And then without questioning what hindi naman din ako tinanong ng God kung ano ba yung gusto mong characteristic, ugali, but Lord,
is that ikaw na yung bahala, ano, yung will mo na yung masunod for my right one. Kasi kung ako talaga, Lord, malamang hindi talaga siya maging right, ano. Pero ano, talagang nakita ko yung paggalaw ng Panginoon doon, at of course talagang I trust God, ano, na talagang siya talagang magbibigay ng para sa right one ko. Then I find her. Wow. And now, hindi lang Facebook, face to face. Wow. So ayun lang, praise God, kasi nga talaga pag talagang nagtiwala ka sa Panginoon, ano, God will give it, ano, the desires of your heart. And I think God answered, right? Yes. Taga namin. Kasi nga, I call him names. Mahilig kasi ako magtawag ng names. Sa pangit na salita, laitayra. Pero ang ano ko, sa sarili ko, nagsasabi lang ako ng totoo. Ganun ka, maldita. So, tinatawag ko siya na Bok-bok, kasi tambok. Si Butch, kasi botchog. Mga ganon. Wala, ganon lang ako kabuli. Ano ba tinuro sa'yo ng Lord nun? Of course, ano, talagang change yung attitude. Hindi rin niya ma-accept kasi na ako yung nambubuli sa kanya. Kasi kung iba to, bully mo ako. Pero syempre, nandun yung covenant with the Lord. Kaya talaga yung process. Kaya yun, so... Payaso, tinawag din akong payaso. Oo, yan. sabi ko sa kanya, bakit ganyan ka umakto? Walang payaso sa palasyo, hari ka, hari. Sabi ko sa kanya, you're a king. Sabihan ko siya ng ganyan. Kaya, yun talaga sinasabi niyang long suffering. Suffering talaga siya. Ito talaga yung ano, kumbaga, yung training ko, siya yung naging process talaga. Kaya yun yung process talaga while waiting na ano ng Panginoon. Tsaka agree din ako kasi yung sinabi niya na you give it to God. Although may list ako, sa dulo naman nun, nakalagay doon, surprise me Lord. Nakalagay pa doon sa list ko na okay lang Lord kahit nakalagay doon pogi, pero may disclaimer. Okay lang Lord kahit anong itsura, pero wag naman masamang itsura. So nakalagay doon, and then at the end of it, surprise me Lord. Kaya praise be to God, I give glory to God kasi it's a surprise. Amen. So, una na ako dyan. So, for me, the meaning of that question, you need to find the desire of the Lord. Not my desire. Because I want to die my desire. Kailangan kong patayin yung desire ko for me to able to honor God, as well. And I do believe that's part of my training, regarding with my, of course, I'm the man, nandun yung lust of the flesh, sobrang malakas sa akin yun, and of course, honoring God, kumbaga nandun yung process na talagang everyday in my life, I need to honor God for me to able to overcome this flesh, this yung desire, and of course nandun din yung talagang napagdaanan ko, nandun yung para ma-overcome ko siya, God teaches me a lot for this, nandun yung kailangan mong mag-dig sa word, unang-una doon, you need to come to the presence of the Lord, every day, worshiping Him, praying for Him, praying, and of course nandun yung meditating, and talagang hindi yun pwedeng maputol, kasi kapag yan maputol, nawala yung communication mo kay Lord, and then the desire of the man will come, very quick, kaya nga dapat we need to I need to bantayan yung mga galaw ko, yung mga ginagawa ko, and of course talagang first yung honoring her, of course talagang napagdaanan din namin ito, na talagang of course hindi naman talaga lingid sa inyong kalaban. Gusto ko sa kanya, I mean nandun yung maputi, yung balingkigitan yung katawan, yung pero once pag tinitingnan ko siya, talagang ano ba to Lord? Parang unti-unti nag-a-arose yung lust ko, pag nakikita ko siya, and then God remind me na to honor me first, talagang kailangan ko talagang i-honor mo na ang Panginoon, and then ayun, hanggang sa naging normal na, added na lahat, kasi dati talaga pag yung mga months pa lang na process namin, parang gusto ko ng 160 agad yung process, isan yung mga process,
na talagang God teaches me also to make it slow down for this process kasi nga pag hindi mo to in-slow down, hindi mo makukuha yung process. Hindi mo talaga ma-adapt yung process. So, you need to slow down, para mas makuha mo siya, makatch up mo mabuti, step by step, process by process, time by time, na talagang tinuro ng Panginoon sa akin ito. And then, I overcome it, hanggang sa, pag nakikita ko na lang siya, parang, wala na, parang gano'n na lang na, okay, Lord, okay, ito naman yung talagang binigay mo sa akin, so I need to trust in this process hanggang sa pinatay na ng Diyos talaga yung last ko sa body, sa katawan ko, and then ayun, parang na lang, praise God kasi nga talagang yung tinuro sa akin ng Panginoon doon sa regarding sa last of the blessed is talagang napaka-evident ito kasi lalaki ako lalaki na talagang mas kumbaga ilang years din before na galing ako sa relationship, of course talagang mahirap siyang patayin. Pero this time talagang nakita ko na talaga na ito talaga yung process, kailangan mo talagang unahin ng Panginoon na talagang sa lahat ng gagawin mo, you need to honor God first, and then of course nandoon din yung talagang like what I said, yung reading the word of the Lord is very very important, talagang tutulungan ka ng Panginoon para patayin ito, kasi nga narinig mo, nakikita mo, at talagang mas nagiging intimate yung relasyon mo sa Panginoon, hindi dun sa tao, hindi dun sa ng desire mo, kasi nga talagang kailangan mo talaga i-honor ng Panginoon with this. And then ayun din, talagang nung time na yun talagang actually isa rin siya sa mga tumulong sa akin na yun na patayo, kasi nung time na yun, huwag kang mag-short, huwag kang nag-short. oo, kasi kahit sa accommodation, pag nakikita ko siyang naka-maikling short, pumasok ka doon, hindi ka magpanjama. Yung ganun ba? Kasi talagang So, part ng defense mechanism. yes, kasi nakikita ko talaga na of course, ako, kumaga, kahit pa paano, na talagang, ko din na pag nakikita ko siya na gano'n, ako na mismo yung nagbabawal, ganyan, na ito yung ayaw ko, ito muna yung kailangan masunod, which is talagang innovate din naman niya, pagka, nakapanjama na siya, or something, sinabihan ko nga siya, mag-abaya na lang. Sinabihan ko siya. Dumating sa point na ganyan. And then of course, din naman yung pagiging obedience niya, talagang sumusunod din naman siya for me to able na talagang mas talaga yon, mas hindi na siya mag-arouse, hindi na mag-arise talaga yung ganong na sa akin. And then praise God kasi nga talagang na yung connection namin between yung sa covenant namin is talagang nandun din yung talagang pagtutulungan namin, helping each other up, kumbaga kung ano talaga yung kahinaan ko, yun yung naging kalakasan niya, and then yung kahinaan din niya, yung kalakasan ko, so talagang yun yung talagang nagbigay din ng tulong din sa aming dalawa, lalo sa akin, bilang isang lalaki talaga. So ayun, salamat sa Diyos, talagang nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga challenging time na pinagdaanan ko. Actually, I think this is not the end, may mga challenges na darating, kasi nga malamang to na pag nandito na, ito na yung season na talagang magkasama na kami, malamang andun din yung talagang mas gasawa na, talagang ayun, talagang makikita dito yung paano ba natin i-honor yung Panginoon talaga, but of course andun na yung talagang nakita rin namin na talagang if we seek the Lord, na talagang first, of course, yung ministry na mayroon kami, which is talaga napaka-mahalaga nun, talagang hindi dapat mapabayaan, First thing talaga yun, dahil ito yung pinagkalob ng Panginoon na rin sa amin, At hindi naman yung mawawala after ng kasal namin, na talagang We'll still serve. we will still serve, naman, na talagang pagpapatuloy din namin yung pinagkalob din ng Panginoon sa amin. And that is part of also the honoring God, I think. So praise God. So, salamat sa Diyos. Salamat sa iyo. Wow. Sa pagtulong din sa akin to overcome it. Salamat sa Diyos talaga. Salamat Talagang sa Panginoon. bawal mag-short. Kahit That's my naka-dress, rule. bawal yung taas tuhod. Ako pag suotin ng mga fit, Okay. Yes. sobrang Sobrang noong una hindi ko maunawaan, Mami, ano ba yan? Tapos hanggang sa umamin na rin siya na kasi weakness niya kapag nakita niya. So dumating din sa point na sinusundo niya ako or hatid niya ako,
nandun, siya yung nagda-drive, pero nandun ako sa likod. Mm. So, wala nakaupo dun sa tabi niya. Nakataas pa yung paa ko dun sa likodan. Sa kanya yung Madam. pinaka-backseat. Yes. Sa taas Siyempre na yung galing kanya. work, pagod ako, taas lang ako paano. Tapos, alala ko din nun, even, I think dumating sa time nun na even, kasi nung tumira na kayo sa 10th floor, Mm. di ba? So, nandito kami sa 3rd floor, magbigay ako sa kanya ng food. Mm. Hindi na siya bumaba. Nilagay ko lang sa elevator yung paper bag, naalala mo ba yun? So, akala niya, nandun din ako sa elevator. Lalabas ako sa elevator. Pag-open ng elevator, paper bag lang din nandun. Surprise! So, mga ganong season na kaming dalawa lang dito, nandyan ako sa loob, nandun siya sa labas, pero kumakain kaming dalawa, hindi talaga kami nagsasama sa isang lugar na, isang lamesa. So, may ganong mga instances. And then, sa akin naman personally, agree ako sa sinasabi niya na kailangan si Lord muna yung mauna. Kasi it is God who is the reason kung bakit kami nag-meet, bakit kami yung ikakasal. At yun din naman yung lagi kong nire-remind sa kanya, we are here because of God's purpose. Kaya hindi pwedeng maiwanan yung purpose ng Panginoon. So, in overcoming loss, syempre, we are also human. In myself, alam ko that I also have something in me that needs to die. Kasi syempre, galing ako sa matagal na relationship, 7 years. So, may mga aksay ginagawa na outside the will of God na talaga nakakabit sa iyo for 7 years na ang hirap mong bitawan or tanggalin. So, yan yun, nandyan yung parang ako mismo sa akin, parang nag-flirt ako, yung feeling maganda, ganyan. So, kaya nga, parang kaya kailangan talaga naming dumating sa point na hindi muna kaming maglalapit. Oo, na kaming dalawa lang. Kasi nga, At meron pa, kahit sa mga Sunday services or Friday services, we cannot shake hands sa Okay. congregation. Oo. Sa ang tawag doon, yung yung portion na yon, di ba? Pagka welcoming. Welcoming. So, meron din yung batiin niyo yung isa't isa. Pag nakita kami, wala lang, gano'n lang. Iwasan kami. Iwasan kami dalawa. May season na gano'n, nung time na nagsisimula pa. Hindi rin kami lumalabas ng kaming dalawa lang. Kaya wala kaming date. Wala. Kailan nag-first date? Yeah, nito lang last year. Last year. 23. So, Or lang vacation namin. November 1, November 2. November 2, I think. 2. Kasi November 1, ano pa yun eh? Undas. Oo. okay. Like 2 or 3. 2023. Sinabi ko sa kanya before, family man. I'm close to my father. When it terms physically, yung kahit 18 years old na ako, hindi ako nahihiya mag-holding hands kami, mag-hug. Parang siya yung boyfriend ko throughout the years. Pero, I told it na he's an ideal person na to be a father, but he's not like an ideal partner kasi hindi siya ganun ka-sweet sa mother ko. Pero with him, it's like, nakita ko din kasi sa kanya yung pagiging marunong niya sa bahay, marunong siya sa mga mag-ayos ng mga kung ano-ano, magkumpuni ng kung ano-ano dyan. So, like my father. So, and then at the same time, kung ano yung weakness ng father ko, is nakita ko na he is strong din doon na yung pagiging maasikaso niya, maalalahanin, yun. Kaya family man, kasi it's like, it is complete na kapag we become, we will go to the season to have a family. Of course, because like I said earlier, I give it all to God, even in the right one. So, when God gave me her, that is really surprise. Wow. Right? Na ito, sa lahat ng mga nangyari from that day, 2019 until now, na talagang nakita ko talaga na nag-engage dun sa of course dun sa aking spiritual life, sa aking paglakad sa Panginoon, yung journey ko sa Panginoon, and how also she correct me, teaches me a lot patungkol sa Panginoon.
At siya rin talaga yung nagpursige sa akin, ano, na talagang mas unahin mo yung Panginoon. Ano, huwag kang gumip up sa relasyon mo sa Panginoon. Huwag kang gumip up sa mga relasyon mo sa tao. Huwag kang gumip up sa mga taong lalo na tumutulong sa iyo. Ano. And then, nakita ko talaga na talagang siya talaga yung karapat-dapat na maglakad kasama ko papunta sa altar. Altar. Yes. Wow. None other than Mommy Faith, Charity Harano. Alright. Dahil nga sa talagang nakita ko talaga na talagang yung pagtutulong niya, ano, of course nandun din yung actually not even in the lahat yata, ano, lahat physically, financially, Yes. nandiyan siya, ano, lalo na ng time na talagang nasa nasa yung alam niyo na yung yung company na taxi company. So napakahirap, ano, but also talagang siya talaga yung nag-ano sa akin na huwag kang give up, ano, na talagang magpursige ka, unahin mo ang Panginoon kahit sa mga tough time mo, so kahit sa mga struggle mo, mas unahin mo ang Panginoon, ano. Nakita ko talaga, ano, yung pagkilos ng Panginoon din sa buhay ko dahil na hindi talaga siya tumigil, ano, na talagang manalangin, lalo na talagang of course nandito din ako sa family na ito na talagang siya rin talaga yung tumulong, ano, para maabot ko yung kalooban ng Panginoon sa buhay ko. So salamat po Mommy Faith sa pagtulong, lalo na sa lahat ng aspeto ng buhay ko, ano, na talagang binago ng Panginoon, ano, nakatuwang ka sa pagbabago na iyon. At I think kaya ko sabihin, ano, habang buhay kong hahawakan yon yung journey nating dalawa. So salamat po sa lahat. Salamat sa mga tulong, salamat sa mga sakripisyo, salamat sa mga puyat, salamat din po sa mga away at bati. Salamat sa lahat ng mga sakripisyo talaga na sa lahat, ano, sa pagsugod sa akin sa tindahan. And that is also part of the testimony, sa pagsugod ninyo sa tindahan para lang makunik ako, para lang sumunod ako ulit sa Panginoon, ano. Talagang yung pagtsatsaga ay talaga nandoon. So maraming salamat po, maraming salamat. At habang buhay ko yun na talagang treasure. Ano, yung talagang nakilala kita sa journey na ito. So salamat po, praise God. Salamat sa Panginoon. Siyempre, walang iba kundi yung aking discipler, si Mommy Faith. Nagbago yung buhay ko since I entered discipleship. From the beginning na pumunta ako ng Kuwait. So, throughout the journey, diba? So, syempre sa akin, much, kasi nga, she's my spiritual mother and also my discipler. From the beginning na pumunta ako dito, I've been with her. She know me, the worst, yung worst na pag-uugali ko. At inintroduce din niya ako kay Haris kung sino talaga ako. Actually, yun yung isang malaking bagay na tinulungan niya kami na magkakilala. Kasi, spiritual son din niya si Haris. So, tinulungan niya ako makilala siya, tinulungan niya si Haris makilala ako. Even yung worst na ugali namin dalawa, yung hindi maganda. So, ang maganda dun sa journey namin is, alam na namin kung ano yung pangit sa isa't isa. May times na hindi kami magkaunawaan. Si Mami ang Dictator. Oo. Kasi nga, hindi ko alam kung paano siya kausapin, hindi niya alam kung paano kausapin, and then, she's the one who's helping us. Kaya, minsan ito lumalabas yung niya talaga sa mother. At very thankful ako kay Mommy kasi she's there from the very beginning ng journey. At talagang nung sinabi ko sa kanya na ito po yung narinig ko sa Panginoon, ito yung word, she supported from the very beginning. Even sa praying, sa panalangin, tinulungan niya kami at nagpray siya para sa amin. Kaya ito talagang journey na to is talagang sinat ng Panginoon for us. 3 kaming naglakad. Siyempre 4 together with the Lord. At ngayon na hindi siya matatapos kasi new chapter lang, we'll just enter a new chapter. Kaya everything na nandun is talagang napakahalaga. Nakita ko doon na as a discipler and as a mentor, talagang sumusunod din siya sa Panginoon. Kasi nung
sinabi ko sa kanya na ito po yung narinig sa Panginoon, nag-pray kami together, and then, yun, nag-confirm din naman sa mga bagay-bagay. So, tinuruan niya kami, nag-aral kami, tinuruan niya kami about damaged emotions, tinuruan niya kami ng practicalities, lalo na sa akin, practicalities of being a woman, being a housewife, to be a wife, at naunahin muna ang Panginoon. So, syempre, talagang una muna spiritual life. Nung time na nag-covenant kami noon ni Haris, talagang sinabi niya sa akin, ang covenant na yan, unang-una, ang nag-covenant is ikaw at ang Panginoon. So, kaya ang finokus talaga muna namin si Lord. So, along the journey, habang meron kaming covenant, siya at si Lord, ako at si Lord. Kaya, all throughout the years na habang lumalakad kami towards knowing each other at towards knowing God, nandyan si Mami para sumuporta, mag-support, umalalay, mag-correct kapag ka may mga... At saka yung correction, hindi basta-basta. Kasi talagang kung kailangan pagpupuyatan. Kung hindi matutulog. So that kinds of things. At minsan, talagang, at very open kami sa mga relationship namin sa isa't isa. Kung sabi nga niya, away bate, taasan ng boses. Talagang kung sino kami, yun talaga ang meron kami relationship. Kaya, syempre, nagpapasalamat ako kay Mami. I'm so blessed. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi I've been discipled by a very strong and great woman sa lahat ng kanyang pinagdaanan as a woman, as a wife. Binahagi niya yun sa akin kung paano manalangin para sa partner na kaloob ng Panginoon. Tinuro niya yun sa akin. Kung paano din manalangin kapag ikaw ay asawa na. So, tinuro din niya yun sa akin. Meron siyang book ng Praying Wife. Oo. The Praying Wife. Oo. Meron ng listahan, prayer points para sa husband. Kaya, praise be to God. Salamat, Mami. And all throughout ng aming journey, sa lahat-lahat. Kaya kasama talaga siya sa victory na ito. Yeah. Yun. Praise Praise God the and Lord. Amen. Thank you, Sa Mami. I love Panginoon. you. I love you so much. He knows that we have differences, but He pulls us back in place. When the roads we take get rough, He knows that we